Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Monday, September 15, 2025 at selling pa rin yung mga foreigners natin. So naging trap pala yung net foreign buy na nakita natin nung last Thursday at saka Friday kasi meron tayong 100 million at saka 300 million na net foreign buy. Pero ngayon, binawi din siya at mas malakas pa yung lumabas kasi meron tayong 430.4 million na net foreign sell. Ayan. So, hindi pa nga tapos yung correction na market natin at kala natin yung galawan ng Thursday at saka Friday, yun yung mga first signs na magre-recover yung market. Pero hindi pa rin tapos. Mag-oversold na yata si Philippine stock market natin. So, tignan natin mamaya yung kanyang pinaka-chart. So, nag-close tayo. Mukhang yung may gap dito, di ba? Pupuntahan natin yung gap na yun, 6,057.43 at malakas yung drop. Maraming nag-drop ngayon. Negative 0.85%. Although bumawi si Converge, nag-up siya na 6%, more than 6% for today's trading. Yung iba naman, sina BPI, sina Plus, o more than 5% yung mga laglagan po nila. So, dami sa mga blue chips nagiging bargain na kasi halos oversold na rin yung ibang mga blue chips natin. Ayun, so abang-abang na lang tayo sa mga bounce kagaya nangyari kay Converge natin kasi ano naman siya yung kanyang Friday at saka Thursday na trading. Sobrang lakas naman nung laglagan niya. Ayan, so congrats sa mga nakasalo nung last Friday. Okay, so doon naman sa US market, sideways lang no, nung Friday yung galawan, okay lang. Tapos yung futures na pinapakita niya, medyo sideways din siya pero yung S&P at saka Dow Jones verde yata yun eh. So na-stock ba yung nakita ko na mapula kanina. So medyo mix yung galawan niya. Sa Asia, hindi ko pa napansin yung Asia at saka sa European. So silipin lang natin siya. Pero nakita ko kasi bago magbukas kanina is yung ating crypto. Laglagan na naman sa crypto. Maraming mapula na nakikita tayo sa mga cryptos natin. Okay? So, yun lang yung mga napansin natin dito. Wala namang ibang news maliban sa ongoing pa rin yung mga hearing kina Diskaya at saka yung bangayan ng dating chair ng Senate Blue Ribbon at saka si Tito Soto, di ba? So, meron naman daw ongoing na parang parang kagaya ng ginawa nila, parang snap election para sa Senate President. Okay, si Cayetano naman yung nababalitaan natin. Okay, so yun yung sa politics natin. Medyo messy yung ating government as of this time. So nauna sa galawan natin for today's trading, wala dito si Apollo sa listahan ko. Hindi yata masyadong gumalaw si Apollo. Pumitik siya pero nagano din siya nag-Dow G din siya. So marami na naman naipit dun kaya Apollo natin eh. So silipin na lang natin siya. Hindi ko nailagay pala dito sa pinaka-trending stocks natin. Okay. So nauna si Converge po kasi nag-up siya na 6.43%. Umabot siya ng 7% yata kanina. So congrats na lang po yung mga malakas ng loob na sumalo nung bandang Friday. Ako sumalo ako nung bandang Thursday. Ayan. So tignan natin kung makalaya tayo kay Converge. At hopefully, mas okay na yung bounce na yan na nakita na sa kanya. Kasi may kasamang net foreign buy. Tapos si ABA, may mga putik din. No? Si ABA, 9.8%. Okay, pinitik to. Negative 2.5 million net foreign na sell. And then si MRC, nandito sa trending, nag-drop ng 1.87%. Pero parang mas malaki yung drop ng candle niya kanina. So silipin natin 'yan. Tapos si APX diretso, mga mining pa rin natin diretso 2.22% at meron siyang 24.98 million net foreign buy. So malakas si APX. Lipanto nagkaroon din ng bounce sa kanyang support. Nag-up siya ng 3.11%. So for mining ulit MRC Apex Lipanto. And then si Plus, ayan, so kabaliktaran naman siya ni Converge. Siya naman yung nag-drop ngayon, negative 7.04% and meron siyang 24.57 million net foreign sell. Okay, so yun pa yung mga pag-usapan natin stocks for today. Disclaimer pa rin sa mga nag-review ng channel natin, mga vlog natin, yung ating review is for education purposes lang po yan. So, wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. May risk po na involved sa market. Due diligence na lang po ano yung stocks yung
gusto mong bilhin. And then, ayan, kasi nga merong risk na involved sa market. And then follow po ako dito sa ating Palami Trader na YouTube channel. As usual, subscribe ka lang po para updated ka sa mga reviews natin or kung gusto mo join ka dito sa trading community naman natin. Okay? So, sa mga nakasubscribe, maraming salamat po doon sa mga usual na viewers ng market. Company reviews, ayan. So, pangit talaga yung market natin. Profit or loss sa stock market is yung mga sample trades, basic indicators, mga technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, and basic learning sa market. Sa crypto naman, follow mo na po ako dito sa ating Palawi Trader Crypto ko to. So, si Krat D2C yung huli nating review. Medyo pangit yung cryptos. And then sa social media, dito sa Facebook account na Palabi Trader, para updated ka sa mga posts natin or dito sa Facebook page naman natin. Okay? So, double check mo lang yung mga social media. Bodega Pick, yung mga articles natin sa local market. And sa Twitter, ayan, konti lang na tweet ko kanina. Hindi tayo masyadong maharap sa pagtitweet. Pero very bad kasi yung market din natin. Wala din tayo makita masyadong good news. So ito yung closing natin kanina. So sino ba yung mga tinamaan? Holding firms, negative 1.2%. Finance. Ayan, si BPI, no? So negative 2.43%. Maganda yata makita itong mga to. Parang oversold na sila. And kumita lang sa ngayon is yung ibang stock sa mining and dito sa services pa natin at saka industrial services si Converge siguro to, no? So meron pa rin tayong net foreign sale, malakas pa rin, 473.25 million. Ayan, pangit talaga na ng galaw ngayon. So ingat-ingat muna tayo sa mga trades natin. Wala umakyat na stocks. Ito ang upcoming dividends. Sino ba? BDO September 30, SCP September 25, next week pa itong mga to. AUB September 30 at saka FGP October 8. Ayan, so check mo lang po yung mga upcoming. Foreign funds bought, China Bank, East West, PNB, PSE, SLF, AP, Meralco, SCP, CNPF, DNL, Monde, Green, AGI, Costco, DMC, ARITS, MEG, RCR, Globe, Converge, Cebu, ICT, MAC, Bloom, Web, Pure Gold, Wilcon, APX, at saka si OGP. Kasi ito yung dalawa ng mga blue chips, mas marami talaga yung laglag. So, lalo na sigurong malakas yung drop natin kung di nag-bounce si Converge. So, Converge up ng 6.43, Meralco, lakas yun pala. 3.54%, AGI, 2.86, Monde, 1.87%. So, laglag, si Plus pa rin, bibili daw ng casino pero wala pa rin. Negative 7.04%, BPI negative 5.28, so bearish na bearish. Ali negative 3.29, AC negative 2.96, GGS negative 2.86%. So marami sa mga big caps natin yung laglag pa rin as of this time. So foreign funds sold, BDO, BPI, Metrobank, ASEAN, Manila Water, SCC, Emperador, FB, Jollibee, ABA, AC, Aboites, Ali CLI, CREET, MRC, Tel Dito Plus, Home, Robinsons Retail, 7-Eleven, Nickel at saka CPX. So, lapit na 6,000. Sasagarin na. Baka mag-oversold na tayo for the coming few days. Wala bang holiday sa Pinas? Wala na. So, nung alas 12, talaga marami na yung laglag nung alas 12. Nangunguna pa rin si Plus. At saka si BPI, Converge pa rin yung nangunguna. Alas 10, Converge, ICT yung winners. And losers is Plus, BPI at saka si GGS. Okay? So, nung alas 10, ito yon. Ayan. So, same din lang. Tapos, plus, ay may chismis. Chismis. Acquiring a casino firm. So, isa lang naman nasa isip ko nung time na yon, PHR kaya. So, pumitik si PHR kahit wala siyang masyadong volume. Name sources claim Plus is holding talks to acquire hindi masyadong nagkaroon ng effect because negative. To acquire a traditional casino firm amidst uncertainties in the digital space. So no official statement has been given by the firm on the matter. Ayan. So isa lang naman ang nakita ko eh. PHR lang talaga yung binibenta. 'Di ba dati si sino ba yung bumibili sa kay Enrique Rason, 'di ba? Pero hindi sila natuloy. Si Bloom dati bumibili kay PHR.
Okay, so Jollibee Group, top Philippine companies in ano ba yan? Brand finance. SMPH shares rose 3.9% last week to. And then CREC was the biggest loser last week din yan. Del Monte annual report submission deadline. BBT takes control of Luzon Bay Solar Power Plant. And then Villar 6 to avoid 12 million fine with dog ate my homework. Logic. So, ito yung ano niya, yung overvaluation niya. So, paliwanag siya ngayon. Okay, so yun lang po. Konti lang yung mga post natin kasi medyo pangit yung market. Sakit sa mata tumingin. And then, patalas na lang po ulit yung mga gustong sumali sa trading group. So, double check mo lang po yung ating Patreon channel naman. Okay? So, hopefully makatulong yung ating channel. Tapos, punta tayo dito sa market. Ayan. O, hindi pa naman oversold si PSE. Pero mukhang doon papunta bukas, lalo na breakdown, no? May pagka-breakdown yung index. Kasi wala tayong masyadong foreigner. So, kawawa naman yung mga blue chips natin. Long-term holders na naman tayo nito. Laglag eh. Ayan. So, very bad yung galawan. So, nagbe-breakdown and on the way na tayo para mag-close the gap dito sa eksakto pinaka 6,000 levels natin. Okay? Hopefully, hindi umabot dyan. Pero sa pinapakita niya, wala kasing net foreign buy. So, wala tayong maisip kundi mag-bargain hunting or antayin na mag-oversold muna si Philippine markets. Okay? So, punta tayo dito sa mga winners at saka losers na market. So, ABA nga yung nauna. Nag-bounce lang. Medyo sagad na rin kasi yung drop niya eh. So 9.8% Converge, nag-up kanina. Hopefully yan na yun. 6.43% wala masyadong winner dito, no? CREC, okay na bounce. 3.6 ATI. Ang dami ng trap kanina, oh. Okay, ingat na lang. Ingat na lang kasi bearish yung market, oh. Trap na naman to. 7%, no? CREC, yan na. Tapos si Lipanto, makiat din. Ito may setup si Lipato 3.11. Tapos si APX 2.22. Diretso. Ayan. Tapos si RCI, makit din to kanina, no? 1.3%. Okay? So doon tayo sa mga losers. Plus, lalim ni plus natin, ha? Negative 7.04%. IMI, kinakain na rin niya yung gains niya. Minus 6.67% si BPI, minus 5.28. Ayan, oversold na. More bounce na si BPI. Ali, minus 3.29. Tapos si GGS, minus 2.86. PX, minus 2.91. Ba, naiwan si PX. Nickel, nag-drop din. Minus 2.68. At saka si SPNEC, nagre-retest ulit ng support levels natin. Okay? Robinson, drop more than 1% at saka si MRC, drop din siya. Okay, so tignan lang na lang natin kung ano yung mga galawan ng mga trending stocks natin mamaya. So dito naman tayo sa galawan sa global market. Ayan, medyo, verde na pala lahat. Ayan, verde na. So yung S&P Futures 0.16, yung Dow Futures 0.17, tapos si Nasdaq Futures 0.06%. Okay? Tapos dito sa Europe, ayan, medyo maganda sa Europe, nagba-bounce, pero pangit sa Asian markets, maraming red. Ayan. So ghost na ghost din yung galawan po sa Asian market. So dito naman sa crypto, 115K pa rin si Bitcoin. Over the weekends, 115K siya. Pero ang daming drop ngayon. Ayan. So, Ethereum, 4.5K. XRP, below 3 ulit. 2.99. BNB, 920. Sol, drop siya, minus 4%. And then si Dodge, drop din ng 8%. Pero 0.26. Okay. Okay, dami laglag, oh. Mapula. Mapula yung galawan ngayon. Naku, hindi lang sa Philippine markets, pati sa crypto, mahina din. Okay, so quick review po tayo dito sa mga trending stocks. Hopefully may bounce pa yung mga umakyat for today. Okay, so unahin po natin si Converge. Buti po si Converge, yung bounce.
malakas yung bounce niya pero alam mo naman yung price action niya medyo ano din talaga buhos din yung galawan niya. Ayan, so baka ito lang yung ano tendency na yung magkaroon siya ng technical bounce kasi nag-RSI 17 na siya no Friday. Ayan, so hopefully yun yung bottom natin sa kanya kasi gap up pwede rin naman na part ng bottom ng stocks natin. So okay, meron siya mga support dito last time sa area na yan. So medyo malakas yung bounce, 6.43%. And meron siya net for buy, so 14.45 million. Kaya lang, tignan, ang pansinin na lang natin sa kanya later on, kaya ba niya lumampas dito sa MA 20 or MA 9? So kasi parang ito yung pinaka-resistance niya. So kung susundan ko lang yung pinaka-price action niya, ganyan. Yung pinapakita, kasi downtrend naman talaga siya. Yan yung pinapakita na galawan ni Converge. Ayan. Hopefully, makasakay ulit siya dito sa around 12.7 para mas mataas yung chance na babasagin niya ulit tong MA20. Kasi yung pinaka-downtrend natin sa kanya, nagkaroon ng breakdown, di ba? Breakdown to. Pero bumabalik naman yung price action. So at least kahit dito, meron siyang guide na madaling makita kung pababa pa rin siya or nagbabounce na siya. Pero siguro, ang pinaka-best case scenario sa kanya, kung magbabounce siya, ganyan, and then magkakaroon siya ng pullback. Hanggat hindi pa rin maganda yung pinaka-itsura ng buong markets natin. Okay? So anyway, currently nasa resistance yung price action natin based dito sa line na to at 11.92. Ayan. Kung gusto mo makita yung horizontal niya, so dito sa breakdown ng price, mga around 12.6. Okay? So yun na lang po. Bantayan nyo mga holders at saka mga kagaya natin na sumulo dito kay Converge. Ayan. Hopefully tuloy-tuloy na yung recovery ng price action lalo na meron siyang net for buy. Pero yung pinapakita na holistic na picture niya, medyo may na pa rin. Okay? So nag-close 11.92 at meron siya net for buy na 14.45 million. Okay? So congrats sa mga malakas yung loob last Friday. Next, ABA. Okay, parang technical bounce lang din tong si ABA kasi medyo matagal na rin siyang nagda-downtrend, di ba? Ayan, so nabuhay siya. Wala siguro iba matrade yung mga kasama natin kasi halos lahat is pabagsak pa rin. Pero pinaka-picture din niya, nagkaroon pala siya ng Dow G dito. No? Okay, pwedeng support level yan. Pero pinaka-picture niya is downtrend pa rin naman. Ayan. Ayan, tignan natin kung makalusot yan for the coming few days. Ayan. Pares na pares sila ng drawing ngayon ni Converge. Ayan. Eh, halos lahat naman ng stocks. Ganyan ngayon yung galaw natin, di ba? Okay. So, hopefully, good sign para sa kanya. RSI 51, yung current level, and pa-recover yung MACD formation. So, nag-close siya, 0.56. Ano ba earnings na ito? Negative, nag-negative pala to si ABA natin. No? Negative 26 million. So, lugi. So, 0.56 yung closing and 9.8% yung gain, negative 2.5 million net foreign sell. Okay? Downtrend. Next, MRC. Okay, napabenta na ako kanina. Hopefully, hindi tayo na maiwanan sa mga susunod na breakout. So, nag-worry na rin tayo kanina kasi medyo pangit talaga yung galaw ng market. And tingnan natin kung yan pa rin siya. And malay pa rin naman siya dito sa support level natin. Siguro ito na lang titignan ko na pinaka trading channel nitong si MRC natin. Mali mo, magkaroon din siya ng breakout bukas. Pwede rin naman kasi meron siyang nag-support siya dito sa MA9 kahit papaano. Pwede rin naman. Kung medyo bullish ka, itong channel na to yung titignan mo para kay MRC. Yan. So kasi dito siya, sakto na untog na. Okay. So mag-aabang na lang ulit yung mga kagaya natin na naka-eject na dito kay MRC. Congrats sa mga holders pa rin kasi lumalaban yung pinaka-price action natin. So nasa bullish side pa rin naman yung RSI at lumalaban kahit pa paano itsura ng MACD formation. Okay? So nag-close tayo 1.05 negative 1.87% and meron siyang 2.3 million net foreign sell. Okay? Next, APX. So ito, saan kaya peak na itong si APX natin? Ayaw niya pakita yung peak niya. Ayan. So, ibig sabihin, yung trend-based Fibonacci natin, pwede pa, no? Ayan. So, ito na lang titignan ko sa kanya.
Kasi all-time high yata itong si ano, APX natin. So yung next na resistance na break na niya, sakto naman. Kahit pa paano, so meron tayo dito sa 9.4. Pero pinaka-support niya, mas malakas dito sa 8. Pero nandito yung current support level niya based sa price action. Ngayon, pagdating naman sa trend, may big trend siya. Oh. Ayun, oh, sakto, nag-breakout pala siya dito. Oh, bullish. Super bullish si APX natin. Okay, so yan lang muna yung pinaka-support. Masyado maliit yata yung area ko kasi medyo extended na siya, overextended na. So RSI is 81, 82. So marami nang obvious na nakakita niyan. Okay, super bullish na or parabolic na yung galawan ng MACD at saka RSI formation. Okay? So nag-close tayo 8.76, mining pa rin yung no, yung malakas 2.22% up and yun, may bomba 24.98 million net foreign buy. Okay? Next, another mining stocks Lipanto. Mamaya silipin natin si Apollo. Ayan. So, ang nilagay ko kasi is Lipanto, no? Dito sa trending stocks. Okay. So, para mas malaki yung chance na mag-retest na tayo dito sa 0.1976. Ayan. So, yun na lang. Titignan ko sa simple chart nitong si LC natin. Ayan. Lumalaban, no? Panalo pag meron kang hawak na LC. Kasi bumalik yung talagang i-close niya yung mga gap dito, no? O na-close na yung gap. Tapos ngayon, uptrend pa rin yung itsura ng price action niya. Okay? So, 1976, pinaka-peak na nakikita natin. Nag-close 1660, up 3.11% at saka 0 net foreign buy si Lipanto. And then lastly, si Apollo muna bago si Plus natin. Okay, so nakakatakot ngayon yung galaw niya kasi ang lalaki ng Dow G nitong si Apollo natin. Ayan, lalagay ko dyan. Kailan bearish na talaga yan, So watch out na lang baka hopefully hindi naman. Pero baka kasi mambuhos yan Apollo. Pangalawang daw G na laki niya, no? Mantakin mo, pinilit siyang umakyat tapos biglang nagkaroon ng profit taking. Kasi siguro nga maraming naiwan dito kahapon or last Friday and then umalis na lang. Kasi chance yun para maka-exit. Hindi naman niya kasi naabutan tong peak na to sa 0.013. Ayan. So watch out na lang kasi overbought and parabolic na yung mga indicators natin sa kanya. So nag-close 0.01 at meron siyang 10K na net foreign buy si Apollo. And then lastly, si Plus. Okay, mahina si Plus natin. Kahit na meron siyang balita with regards sa paghahanap niya ng bibili na casino. Pero ako suspect ko si PHR yun Siya lang naman yung on sale na casino as of this time. Okay? So bearish, parang hindi pa yan yung support 18. Worst case scenario, ayan, 16 ulit yung pupuntahan pa ni Plus. Ayan, i-oversold na to kapag bearish pa rin. Kasi net foreign sell pa rin siya. 24.57 million net foreign sell. So negative 7.04%. Tingnan natin bukas kung mag-materialize yung ma-digest yung casino na sinasabi niya para dito kay Plus natin. Okay? So yun na lang po muna. Medyo pangit pa rin yung deads yung mga blue chips. Pangit yung galaw ng mga trending stocks maliban sa mining. Diretso yung mga galawan at saka si Converge na nag-bounce for today's trading po natin. Okay? So ganun talaga. Antay-antay na lang tayo sa magandang galawan ng markets po natin. Sa ngayon, wala talaga net foreign sell, di ba? Mahirap naman piliting mag-trade kung ayaw umakyat ng price action. Okay po. So yun lang muna bago tayo close. Please don't forget to subscribe dito sa ating Palami Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys. Kung gusto mo ng guide, Crypto ko to, follow mo na lang, Facebook account, Facebook page, Bodega Pig, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.